Okay, so isang mabilis na video lang para dito sa Vivo V50 Lite 5G. May mga nagre-request din kasi sa atin ng V50 series and gamit ko na rin itong V50. So, konting antay na lang din. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa Lite version. Subscribe sakaling magustuhan mo to at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mas marami pang tech videos. Hindi na natin pahahabain yung unboxing. Ito yung mga kasama sa box. Kumpleto naman with pre-installed screen protector na rin at umpisahan na natin sa build at design. Una kong napansin dito yung nipis. Manipis na phone lang at mas napawaw pa ako dyan nung nalaman ko na 6,500 mAh pala yung battery capacity. Mamaya babalikan natin yung battery but very impressive yung ganitong kalaking capacity sa ganitong kanipis na phone. Hindi rin gaanong mabigat tapos in terms of looks, very elegant tignan. Simple lang, yung kulay ang lakas makasosyal. Available din yan in purple and black at nagustuhan ko rin yung style ng camera module dito with aura light na rin tulad sa ibang mga V-series phones nila. Sa build, mostly plastic which is understandable naman because of the price. Matte plastic yung likod, glossy plastic yung frames and according to Vivo, meron daw silang toughened shield glass para sa display na tested din daw talaga for drop protection. Actually, meron din tong military grade certification tulad dun sa ibang mga brands na binibida yung tibay ng phones nila. Hindi ako magbubukas ng pakuhan or magbabasag ng hollow blocks para i-testing yan. But it's good to know na isa sa mga binibida nila dito yung tibay and may IP65 water and dust resistance na nga rin pala. So, hindi na rin para mag-alala sa mga talsik-talsik ng tubig. Next naman sa display tayo at eto isang goods din sa phone na to. 6.77 inches, 1080p AMOLED na may 120Hz na screen refresh rate na rin. Medyo malaki lang ng konting-konti yung punch hole but other than that, goods na. Manipis-nipis naman yung side bezels. Maganda rin for watching content. Syempre, vibrant colors, inky blacks. Of course, hindi siya kasing ganda ng display sa mga upper mid-range phones but pwedeng-pwede na rin dahil nga AMOLED na. Isa pa, malakas din kasi yung speakers. Dual speakers tapos hanggang 400% yung volume. Malakas talaga yung 400% na yan kumpara sa ibang mga phones. Personally, hindi ko isasagad yan. Okay na ako dun sa 100%. Medyo distorted na rin kasi pag sagaran talaga and hindi ko rin naman kailangan nung ganong kalakas pag nanonood lang ako mag-isa. Though, syempre okay pa rin na meron tayong ganitong option sakaling kailangan talaga natin ng mas malakas na speakers. May mga ganong pagkakataon din kasi. Smoothness ng display okay na okay din lalo for social media browsing and home screen navigation. Brightness mataas din, maliwanag. 1300 nits sa high brightness mode tapos 1800 nits yung peak. Sinubukan kong gamitin yan outdoors and yes, visible display din kahit maaraw. Yung fingerprint scanner natin, no problems din. Kaliwat kanang hinlalaki ko, nababasa ng maayos. Hindi nga lang sobrang bilis, so lapat na lang natin ng mga 1 or kalahating segundo. Okay, so next naman natin yung battery and charging at para sa akin, ito yung pinakapanalo dito. Well, alam nyo naman na kapag Vivo, usually maganda talaga ang battery performance niyan. Karamihan sa mga Vivo phones na nasubukan ko, may makunat na battery din talaga at mataas yung screen on time sa mga testing namin. Actually, may iba pa nga dati na 4,200, 4,500 mAh battery lang na mas nalalamangan pa yung mga phones na may standard 5,000 mAh. Kaya in terms of battery optimization, maganda talaga ang record ng Vivo sa amin. So nung nakita ko na 6,500 mAh yung battery capacity dito, tumaas talaga yung expectations ko. At hindi naman ako nadismaya. Nag-run ako ng PC Mark battery test dito at tumataginting na 23 hours yung nakuha kong screen on time at isa to sa pinakamataas na SOT na nakuha ko ngayong 2025. Definitely a 2-day phone to lalo na kung ikaw yung Facebook, YouTube, Netflix lang sa bahay, naka-Wi-Fi, mga light usage lang, baka nga mas matagal mo pang magamit. At kung medyo heavy usage like aalis ka, mobile data maghapon, camera, GPS, of course, mas madedrain din niya ng mas mabilis. But tingin ko, sakaling makalimutan or hindi ka nakapagdala ng power bank sa lakad mo, hindi ka pa rin mag-aalala dito. May bypass charging din sakaling kailangan mo. At ang kinaganda pa, hindi rin ito yung phone na malaking battery, mabagal mag-charge. Hindi ganon. Combo to. Malaking battery, at mabilis mag-charge. 90 watts na fast charging yung nilagay ng Vivo dito and from 10%, umabot tayo ng 53% in 30 minutes tapos nasa 1 oras naman para mapuno to 100%. Now, yes, may ibang mga phones na less than 1 hour lang yung charging time pero usually kasi 5,000 mAh lang yung battery ng mga yon.
Dito, 6,500 yung pinupuno natin. So, mabilis pa rin yung 1 hour. And meron pa nga rin pala tayong option para itoggle yung fast charging sa battery settings sakaling nagmamadali ka talaga. Sa testing namin, hindi naka-enable yan. Regular charging lang yung ginawa ko dito since yun lang din naman yung gagamitin ng karamihan sa atin sa normal na araw. Now, maganda yung design, goods yung display, naka-dual speakers, panalong-panalo pagdating sa battery and charging, pero kamusta naman kaya yung performance? Well, gamit dito yung 6nm MediaTek Dimensity 6300, 5G chipset yan, tapos sa RAM and storage, available to in 8256 and 12512. Ang Tutu benchmark score natin ay nasa 440k. So yes, hindi to para sa mga gamers. Actually, maraming phones nakapresyo ang talagang mas malakas pa dito. So, eto yung phone na for casual use lang din talaga at enough performance lang para i-run yung mga everyday apps natin. Social media, watching contents, productivity apps, banking apps, wala namang problema sa mga yan. Yung mga magagaan na games like Mobile Legends, Call of Duty, Pokemon Unite, yan, malalaro mo rin yan ng maayos dito. Hindi ko na sinubukan ang Genshin kasi alam naman natin na nagre-require yon ng malakasang processor. Thermals natin, goods din, hindi to gaanong uminit sa mga games na sinubukan ko. And kahit din sa sagarang performance, kasi sinubukan ko ring mag-run ng 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test dyan. Sa mga hindi pamilyar, straight 20 minutes nitong sasagarin yung performance ng phone natin. At tulad ng makikita nyo dito, maganda yung thermals, hindi umabot ng 40 degrees, plus 99% din yung nakuwang stability. Sa usapang software naman, we have FunTouch OS based on Android 15. Good UI itong FunTouch OS. Yung iba sa inyo, very familiar na rin dito. Daming features, may mga bloatwares pa nga lang tayong i-uninstall at may mga notifications din akong tinurn off na medyo makukulit kasi like yung V-App Store. But in terms of software support naman, 4 years of security patches at 3 OS upgrades ang pangako ng Vivo na goods na rin talaga para sa ganitong klase ng device. Okay, so sa camera naman tayo, meron tayong 50 megapixel Sony IMX882 sensor para sa main cam, 8 megapixel ultra-wide at 32 megapixels na front-facing cam. Ito yung mga nakuha naming photos gamit ang main cam and masasabi ko na overall, decent photos naman yung makukuha natin. Papasa na rin for social media postings, colors natin okay naman. Hindi lang talaga siya yung pandiin ng camera at masasabi ko na may mga mas magaganda rin sa ganitong presyo. Pansin ko kasi dito na may mga pagkakataong nagiging blown out na yung mga photos kapag sobrang liwanag or mataas ang sikat ng araw. Madalas nawawala na rin yung detail sa mga dahon and also, hindi ko lang din maiwasan na mag-expect ng mas mataas pa dahil sobrang lupit nung nakita kong camera performance sa flagship phone nila na Vivo X200 Pro. Of course, kinonsider ko rin naman na malayo talaga yung presyo nito kumpara sa 70k na flagship, but kahit kasi ikumpara sa mga kakumpetensya or kapresyong phones, hindi ko rin masasabi na ito yung best pagdating sa camera. Again, decent photos but hindi ganun ka-espesyal, so sana ma-improve pa rin ng Vivo through software updates. Sa video recording naman, ganun din. Hanggang 1080p, 60fps lang tayo dito and alam naman natin na may mga nag-o-offer na ng 4K resolution sa ganitong price na mas lamang talaga ang quality kumpara sa 1080p. Okay, so available na itong Vivo V50 Lite 5G. Online meron, physical stores meron din. Meron tong 4G version na 13,999 pesos ang SRP. So itong Vivo V50 Lite 5G ay nagkakahalaga ng 16,999 to 19,999 pesos. Now, honestly, may mga phones na tatapatan or lalamangan pa yung specs nito
sa mas mababang presyo. May mga mas malalakas, so kung gamer ka, ang daming performance-centric phones na pwedeng pagpilian. Hindi performance ang focus ng Vivo dito, hindi rin gamers ang target market nila. At kung usapang specs para sa presyo, hindi rin ito yung best pagdating doon. Pero may mga bagay pa rin naman na lamang to kumpara sa iba na posibleng pinaprioritize mo or mas importante sa'yo. So, ang tanong dito, willing ka bang magbayad ng extra para sa durability, para sa battery na sobrang tagal talagang malobat with mabilisang charging na rin, at sa mas reliable na software updates dahil yan yung mga bagay na lamang naman ito kumpara sa mga kakumpetensya. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nagustuhan mo tong video. Kung gusto mo ng mas magandang phone, abangan mo yung video ko para dito sa Vivo V50 at para naman sa review ko ng Vivo X200 Pro. Napakalupit na flagship phone, click mo lang to.